Ayun, hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga makakapanood ng video na to. So, ayan, umpisahan po natin kung papaano ba kumita dito. Yun, pag-aaralan natin ngayon papaano kumita sa social media, sa TikTok, sa Facebook. But before that, mas maganda is makilala nyo muna kung sino ba yung nagsasalita dito. Okay, sino ba di ba? Sino ba ako? Yan. So, yan. Nakikita na ba yung ating screen? Okay, kitang-kita na. So, ayan. My name is Lionel Mendez. Dati po akong OFW and nakita ko yung opportunity na to way back nung nandun ako sa abroad, nasa Saudi Arabia ako. So, nakita ko na pwede kong kitain, di ba? Pwedeng madagdagan yung kinikita ko. Kasi mostly sa aming mga OFW, ito ang alam ng mga karamihang mga tao, ang pag OFW ka, maganda yung buhay mo. Pero mostly sa aming mga OFW, the same pa rin naman, walang natitira sa sinasahod natin. Kasi every month nagpapadala sa pamilya at yung dati naman na yung family natin at sa turo-turo lang, di ba? Nagme-merienda, kumakain. Pero once na mayroon silang kamag-anak na nasa abroad, eh nag-a-upgrade din ng ng lifestyle, 'di ba? Sa fast food na ngayon kumikita, ay sa fast food na ngayon kumakain, sa restaurant na kumakain, 'di ba? Kaya ayun, tapos yung lifestyle, gadget, 'di ba? Marami ito pa yung matindi. Dumadami yung kamag-anak, yung hindi ka naman kakilala before, kakilala ka na, 'di ba? Yung malayo mong kamag-anak. So, yun yung buhay namin, mga OFW. Kaya wala pa rin natitira. And I'm sure maraming makaka-relate dyan. Lalong-lalo na yung mga OFW na maraming tinutulungan. Grabe no? So, ang dami mo nang katulong dito. Okay? So yan, next slide tayo. Okay, so before tayo magtuloy-tuloy, so advice lang po sa mga lahat ng mga nanonood dito, tapusin niyo po yung video na to kasi kung hindi mo to tatapusin, hindi mo malalaman, hindi mo maiintindihan yung opportunity na gagawin natin or na ituturo ko sa iyo, so hindi ka malabong makapag-decide ka na gagawin mo to. So kailangan tapusin mo to, maikli lang naman to, bigyan mo to ng oras kasi I'm sure kapag naintindihan mo to at ginawa mo to, kikita ka, bukod dyan sa kinikita mo sa trabaho mo, kikita ka at makakapag-for good ka dito sa Pilipinas katulad ng nangyari sa akin. Okay? So kailangan tapusin mo to kasi ito ay negosyo or ito yung trending, 'di ba? Sa lahat ng mga trending, ito yung trending na papanahon. Okay? Sabi nga dito, did you know that many big companies are now paying big commission to people who can promote them online? 'Di ba? Mayroon daw mga kumpanya na nagbibigay ng malaking komisyon para i-promote mo yung negosyo nila or yung produkto nila online. Okay? Example niyan, 'di ba? May mga social media influencers katulad ni Ann Curtis, okay? Humawak ng Lays, kumain ng Lays, 'di ba? Binayaran siya diyan. 'Di ba? Ang tawag sa kanya is paid partners. Binayaran siya diyan ng Lays, 'di ba? Para i-promote yung produkto na 'yan. Si Alex Gonzaga, okay? Ice cream. Okay? So kumita dyan si Alex Gonzaga. Okay? Binayaran siya. Same kay Coco Martin, nag-promote or nag-endorse ng Argentina corned beef. So binayaran siya dyan. Ang alam ko na latest na endorsement ni Coco Martin is Cobra. 'Di ba? So binabayaran sila ng malalaking kumpanya para i-promote yung mga produkto ng mga kumpanya na 'yon. Okay? So at hindi biro ang kinikita nila diyan, milyon. Okay? So mga YouTubers, okay? Katulad ni Malupiton, isa sa mga malalaking followers ngayon, si Malupiton, yan, nag-endorse siya ng luggage. Okay, si Ivana Alawi, sikat na sikat din sa YouTube. Okay, 5552 na. At si Kong TV, yan, Mountain Dew naman yung in-endorse niya. So, yung mga tao na to, mga influencers na to, kumikita to sa social media. So, the same sa atin, di ba? Karamihan na sa atin dito sa TikTok, sa Facebook, nagpaparami din tayo ng mga followers. Okay? Para kumita yung mga social media accounts natin. Kaya lang, 'di ba? Yung mga influencers na yan, YouTuber, mga vlogger, okay, kumikita sila ng malaking komisyon. Okay? They were paid high compensation. Okay? Kaya lang it requires talent. Kailangan may talento ka. Kailangan may skills ka. Alam mo kung paano gumawa or mag-edit ng mga videos. Kailangan
alam mo din mag-create, marami kang ideas, mag-create ng mga content na gagawin mo. Okay? At syempre, kailangan diyan ng pleasing personality. Pero hindi naman lahat kasi di ba, si Wamos, hindi naman ganun kagwapuhan. Pero may skills kasi kaya kumikita pa rin. Pero mostly, malaking effect or isa sa mga malaking nakakaapekto yung pagkakaroon ng magandang mukha, 'di ba? Sexing katawan, macho ka, gwapo ka para dumami yung mga followers mo. Parang mga artista, 'di ba? Pag gwapo ka, ang dami mong fans, ang dami mong followers. Okay? And ito 'yon, isa sa mga mahirap, it takes time. Medyo matagal bago ka kumita ng maganda sa sa pagiging influencer or YouTuber. Okay? Kasi kailangan mo ng huge following or maraming mga followers. Okay, sample niyan. Okay, si Kapinpin Family at saka si Kong TV, okay, kumikita yan ng milyon-milyon sa Facebook, sa TikTok, at saka sa YouTube. Kaya lang, mayroong mga requirements bago ka kumita dyan. Number one, yung eligibility criteria. So, kailangan dito naka-reside ka or nakatira ka sa eligible country. Kasi may mga countries na hindi pwede yung Facebook, hindi pwede yung TikTok, hindi pwede yung Messenger. Okay? Pangalawang requirements, you follow Facebook Content Monetization Policy. Kasi kapag mayroon kang violation dyan, madidemonetize yung account mo, hindi nakikita yung account mo. Okay? Kasulad si TikTok, di ba? Minsan nawawala yung account natin. Di ba? Kasi meron kang violation. Okay? So, katulad yan, may X yan, ibig sabihin may violation yan. So, kailangan updated ka doon sa mga policy ni Facebook. Okay? Pangatlong requirements, di ba? Your profile has at least 5,000 followers. So, ito medyo kaya natin yan, 5,000 lang yan. Kaya lang, itong content criteria, kailangan makapag-accumulate ka ng 60,000 minutes watch time in 60 days. Ilang oras yon? That is 1,000 hours yung kailangan mong ma-accumulate para ka kumita. Okay, so at least meron kang 5 eligible videos in 30 days. Pero para mas marami, okay, para mas mabilis mong ma-accumulate yung 60,000 minutes, mas marami kang video na gagawin, much better. Okay? So, next is, ito sir, example na lang, di ba, si Kong, okay? So, nag-start siya 2008 mag-upload sa YouTube. And then 2020, na-recognize siya as third sa mga top YouTuber dito sa Pilipinas. Okay? So, ilang taon yung lumipas? 12 years. 12 years bago ka kumita, 'di ba? Yung mga kakilala ko naman na mayroong 100,000 followers sa Facebook, kumikita sila ng minimum of 9,000 to 20,000 pesos per month, 'di ba? Medyo okay na 'yon, kaya lang medyo matagal, 'di ba? Kailangan mo munang hundreds or thousands or millions of followers, 'di ba? 100,000 followers para kumita ka ng maganda sa social media. Okay? And ito na yung good news. Paano kung may ibang paraan for you to earn big using your social media accounts, yung easy at saka doable? Ano yung ibig sabihin nun? Madali at saka pwede mong matutunan agad-agad. Doable, makukopya mo kaagad. Okay? So in our company and community, you don't need thousands and millions of subscribers to earn online. Hindi mo kailangan ng maraming mga followers dito para kumita online. Okay? So katulad dito, si JB, isang tambay, diba? Isang estudyante na naging tambay. Ngayon kumita ng 53,000 in just 3 weeks. Okay? Si Kelly Mark Harris, dating service crew sa Chowking, kumita ng 20,000 in just 1 day. Si Girly Bibe, okay? Kumita ng 58,000, dating real estate agent. Okay, meron ditong crane operator, si Joel Ansulao, kumita ng 315,000 pesos in just 3 months na ginagawa niya yung opportunity. Yan, meron tayong kasama OFW from Saudi Arabia, si John Patrick Bibe, kumita ng 19,000 in just 1 day. Okay? Ito, OFW from Saudi, mayroon siyang kinita na 124,000 doing this, 'di ba, kahit nasa ibang bansa siya. Okay? And meron tayong kasamang OFW from Hong Kong, OFW from Kuwait, OFW from Bahrain, another from Hong Kong. So even yung mga OFW na busy sa trabaho nila, kumikita. Okay, bakit? Madali lang gawin yung ating opportunity. So, paano ba kumita dyan? Paano ba makapagsimula dyan, Sir Lionel?
So ang kailangan mo lang gawin dito is be an endorser. Kailangan mong maging endorser. Okay? At para ikaw ay maging endorser, dapat meron kang ini-endorse. Okay? Ano ba yung i-endorse natin dito? Si Orbis Victus International. Ito po ay insurance company. Okay? Ang insurance po ay nakakatulong sa atin in case of something happen like emergency. May nangyaring masama, may na-aksidente, lahat ng nagastos mo sa aksidente, sasagutin yan ni Orbis Victus International depende sa package na mapipili mo or sa coverage na mapipili mo. So ito yung ini-endorse natin. Importante ba yung pagkakaroon ng insurance? Yes. Bakit? Kasi kaya isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang lalong naitutulak sa kahirapan dahil hindi tayo aware or hindi tayo educated pagdating sa insurance. Ang tingin kasi natin sa insurance, gastos. May babayaran ka monthly, 'di ba? Pero ang good news dito sa atin, wala kang babayaran monthly. Okay, maganda ba yung ganon? Yung wala ka nang iintindihin kasi one time mo lang siyang babayaran for 1 year. Okay? So meron tayong partner diyan si Stronghold, 63 years na po si Stronghold na 'di ba namamayagpag sa mundo ng insurance, mas matanda pa sa atin. Okay? So ito yung dalawang insurance coverage natin. Ito yung ipo-promote natin. Number one, si Platinum. 4,750, good for 1 year na siya. Guys, imaginein mo para ka lang nagtitipid ng 13 pesos kada araw, 'di ba? Kapag nag-avail ka ng ating Platinum at naka-insured ka diyan ng 1 million pesos. Okay, so para saan yung 1 million pesos? Yan, dadaanan natin yan. Unahin natin yung medical reimbursement. Nagkaroon ng aksidente, na-aksidente ka, nabagok yung ulo mo, kinagat ka ng aso, gumastos ka dahil sa aksidente. Lahat ng nagastos mo, ibabalik sa'yo ni Orbis Victus International. Tanong, malaking tulong ba yon? Siyempre naman, parang wala ka nang ginastos sa aksidente. Alam mo ba kung kailan mangyayari yung aksidente? Alam mo ba kung kanino mangyayari yung aksidente? Siyempre hindi. Mas maganda na prepared tayo. Okay? Para mangyari man yung aksidente, 'di ba? Hindi tayo gagastos ng malaki. Kasi pwede ka bang gumastos ng 100,000, 500 or 1 million dahil sa aksidente? Yes, depende sa aksidente na nangyari. Malaki ang pwede mong magastos. Imbis na gagastos ka ng 100,000, 200,000, 500,000, mas maganda bumili ka na lang ng ating platinum coverage na 4,750 lang. Kasi kapag ikaw ay na-aksidente, di ba gagawan mo rin naman ng paraan yung pera para sa hospitalization. Dito, di ba, 4,750 versus 100,000. Ano yung mas mabilis gawa ng paraan? Yung 100,000 o yung 4,750? Di ba mas maganda or mas mabilis gawa ng paraan yung 4,750 pesos. Okay? Next tayo, magkakaroon ka pa ng daily cash allowance na 2,000 pesos. Imagine mo to, na-confine ka sa hospital, nakaratay ka doon, nasaktan ka, may sakit ka, hindi ka makapagtrabaho. Pag hindi ka nakapagtrabaho, wala kang sweldo, wala kang maipapadala sa family mo. Ang maganda, magkakaroon ka ng 2,000 pesos kada araw dito, okay? Good for 10 days na siya. Okay? Good for 10 days lang. I mean, okay? Kasi, halimbawa, na-confine ka ng 10 days, diba? 20,000 yung makukuha mo. Pag 5 days ka lang, 10,000 yung makukuha mo. Okay? Pag hindi ka naman na-confine, bibigyan ka pa rin ng minimum of 3 days. Ibig sabihin, may makukuha kang 6,000 pesos. Di ba ang ganda? Di ba? Nasa hospital ka, meron kang allowance. Okay? Total, next is personal accident coverage. 1 million pesos. Parang lumiliit sa akin Okay? So sa personal accident coverage, namatay ka sa aksidente, may makukuhang milyon or 1 million pesos yung beneficiary mo. Gaano siya kaimportante? Halimbawa, ikaw yung breadwinner sa pamilya. Ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung provider ng family mo. Pag namatay ka, pag nawala ka dito sa mundo, paano na sila? Paano pag mayroon kang pinag-aaral na bata, titigil sa pag-aaral yon dahil wala ka na. Wala nang magpapatuloy or wala nang susustento sa kanila. So ganun pala ka-importante yung pagkakaroon ng insurance. Mawala man tayo dito sa mundo, may makukuha silang benefits na 1 million pesos, pwede silang magnegosyo. Okay? Para tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral ng mga mahal natin sa buhay. Okay? Next naman, total permanent disability is 1 million pesos. Bakit 1 million pesos yung pwede mong makuha dito? Kasi pag ikaw ay na-disable, mahihirapan ka na magtrabaho.
mahihirapan ka na mag-apply. Wala nang tatanggap sa'yo. So, kailangan, mas maganda, meron kang insurance kasi 1 million pesos, pwede nang pampuhunan sa negosyo. Pwede ka na magsariling negosyo. Di ba malaking tulong? And meron din tayong unprovoked murder and assault, 250,000. Ito naman, nadamay ka lang sa gulo o kaya sa aksidente. Okay? And last, burial assistance, 50,000 pesos. Kasi kapag mayroong, di ba, may namatay sa pamilya, may burol, may gastos. So dito, mako-cover na nito yung mga gastusin uh, sa sa burol, di ba? Pag mayroong, di ba, ililibing. Okay? Next product natin is bronze. Okay? Only 3,150 pesos. Para ka lang nagtitipid dito ng 8 pesos kada araw. Pero ang insurance mo is 500,000 pesos or 500,000. Imagine mo 'di ba? Lahat ng mga nandoon sa Platinum, kinalahati lang dito. Pero yung premium, hindi siya kalahati. 'Di ba? So, mas makakatipid ka. Okay? So, next, ito na yung maganda. Magkakaroon ka dito ng endorsement commission. Halimbawa, merong endorsement, may na-endorse mo to sa mga kakilala mo, sa friends mo, sa TikTok friends mo, kahit hindi mo friends, 'di ba? Nakita niya yung ating platform sa sa social media katulad ng nakita mo, bakit ka naghaw, 'di ba? Ipapasa mo lang 'to, 'di ba? Pag nagustuhan niya, kikita ka ng magkano? Okay? Kikita ka dito ng, yan, yung pag bronze yung inavail niya, kikita ka ng 1,050 pesos. Okay? So, every time na, di ba, may napasahan ka ng ano na to, ng video na to, nagustuhan niya yung ating dalawang produkto, kumuha siya ng bronze, may commission ka na 1,050 pesos. Eh halimbawa, dalawa yung nabenta mo sa loob ng 1 week. Okay, kikita ka dyan ng 2,100 pesos, 'di ba? In just 1 week. Eh papaano pag isang buwan, 'di ba? Times 4 kasi 4 weeks, okay? Kikita ka ng 8,400 pesos. Pwede na ba yan extra income? Oo naman, pwede na yan kasi nasa bahay ka lang, nagse-cellphone ka lang, 'di ba? Nagpasa ka lang ng videos. Okay? Next is Platinum. Okay? So si Platinum is 4,750. Ang commission mo dyan is 1,600 pesos. Okay? So pag dalawa yung nahanap mo na kliyente na nag-avail ng ating opportunity, okay? Gusto niya ring gawin to at kumita at nagustuhan niya yung insurance, okay? Kikita ka ng 3,200 pesos. Okay? Times 4 weeks, that is 12,800 pesos. Para ka ng empleyado ngayon na full-time. Di ba? So, yan yung ating unang kitaan. Okay? Dito, may pangalawa tayong kitaan, which is yung referral profit. Okay? Every time na meron kang may re-refer na kukuha ng package natin, okay? Kikita ka ng mas malaki. Okay? Katulad ng ganito. Ito yung family package natin. Okay? So, kapag ito yung kinuha ng mga na-refer mo, okay, ang kikitain mo dito is 1,000 pesos. So, para saan yung family package? Ito po ay para sa family natin. Kasi kapag yung iba naintindihan nila yung insurance, ang gusto nila, pati family nila naka-insured. Bakit? Hindi lang naman tayo ang possible na ma-aksidente. Family natin, pwede ding ma-aksidente. Pag na-aksidente sila, damay tayo sa gastusin. 'Di ba? Para makaligtas na tayo sa gastusin, mas maganda naka-insured din sila para si Orbis Victus International na lang din ang sasagot sa hospitalization nila. Okay, maganda ba yung ganon? And good news nito, kapag ito yung kinuha mo, next month, pag nag-renew ka, discounted na yung renew mo. Okay? Yung platinum, 3,150 na lang siya. Yung bronze, 2,100 na lang siya. Okay? Mayroon tayong pangalawang package, pang malaking pamilya naman to. Halimbawa, 6 kayo sa family mo. Ito yung pwede sa'yo. Okay? 16,000 pesos. Okay? That is 23,500 pesos kapag binili mo siya ng individual. Pero, dahil nakapackage tayo, okay? Binili mo siya ng bulto, 15,990 na lang siya. So, meron ka ng discount kaagad. Okay? So, dito, pag ito yung inavail ng mga clients natin, ang kita mo is tumataginting na 3,000 pesos. Okay? So, paano ba kumita dyan? Ano ba yung gagawin ko dyan? So, ito yung program na gagawin natin, Get For Program. Okay? So, dito, kikita ka ng
1,000 pesos sa referral commission. Na kapag refer ka, ang kinuha niya is package, may 1,000 pesos ka. Okay, so paano ba? Ano ba yung gagawin dyan? Halimbawa, ikaw yan. Ang kailangan mo lang gawin, okay, on your first month, okay, sa unang buwan mo, ang kailangan mo lang gawin is mag-refer sa akin ng at least 4. Okay, 4 na kakilala mo. Okay? So i-refer mo sila sa akin, ako yung kakausap, ako yung mag-represent, or papasahan mo lang siya ng video na to, pag pinanood niya, nagustuhan niya, naintindihan niya, nag-avail sa'yo ng package, kikita ka, okay, ng 1,000 pesos. Ito yung mangyayari. Halimbawa, meron kang 4 na kakilala, pangalanan natin, si person A, si person B, si C, at saka si person D. Okay, on your first month, sila yung mga nag-avail sa'yo ng package. Magkano yung kikitain mo sa bawat tao na mag-avail sa'yo? 1,000 pesos. So, dahil 4 yan, meron kang 4,000 pesos na kinita sa referral commission. Ay, hindi pa nagtatapos dyan. Bakit? Kapag mas marami yung kakilala mo, meron kang 10 kakilala, edi meron kang 10,000, meron kang 20 kakilala na i-refer mo, ikaw ay nag-avail sila, meron kang 20,000. Maganda ba or sobrang ganda? Sobrang ganda. Bakit? Ito pa. Bakit ko nasabing sobrang ganda? Kasi meron pang pangalawang commission, pangalawang kitaan, matching commission. Every time na magkakaroon ng match, meron kang commission na 1,800 pesos. Paano yan nagwo-work? Okay? Kapag si B, okay, na-trace ng ating system, si B, merong katapat, merong kapareho sa kabila, okay, kikita ka ng 1,000 pesos. Si A, nag-match kay D, okay? Another 1,800 yung kikitain mo. Magkano na yung total ng kinita mo? Okay, kumita ka na ng 7,600 pesos. Maganda ba yon? Oo naman, ipagpatuloy natin. Dahil maganda, ipagpatuloy natin. Next, pangatlong kita natin, meron tayong tinatawag na passive income. Okay, ano yung passive income? Ito yung kinikita ng lahat ng mga mayayaman sa mundo. Kumikita sila sa oras ng ibang tao, kumikita sila sa pinag-aralan ng ibang tao, kumikita sila sa kakayahan ng ibang tao. Example, Jollibee. 'Di ba? Yung may-ari ng Jollibee si Tony Tan, hindi naman natin yan laging nakikita sa Jollibee. 'Di ba? Never ko, ako nga never ko pang nakita yan sa entire life ko, 'di ba? And sa entire life ko na kumakain ako sa Jollibee, never ko pang nakita, 'di ba, yung may-ari ng Jollibee. Pero ang tanong, kumikita ba siya? Yes. Paano siya kumikita? Doon sa effort ng mga empleyado niya. Yung mga empleyado niya, dedicated sa trabaho, pag pumasok, meron siyang kita. 'Di ba? Ginagamit niya yung manager niya, yung pinag-aralan ng manager niya, pinag-aralan ng mga supervisors niya, at yung experience ng mga crew, 'di ba? Sa Jollibee, kumikita siya diyan, binabayaran niya lang ng minimum. Okay? So, ngayon, yung passive income na 'yan, kikitain mo yan. Kikitain mo din yan dito. Paano mo kikitain yan dito? So, on your second month, okay? O, sabi nga dito, earn passive income from other people's effort, time, and skills. Okay, balik tayo. On your second month, okay, sa pangalawang buwan mo, anong ipapagawa natin kay A, kay B, kay C, at saka kay D? Yung mga taong nag-avail sa'yo ng ano natin, package natin. Siyempre, gagayahin niya yung ginawa mo, yung Get For program. Okay? So, halimbawa, di ba? Si A, di ba, naghanap ng 4. Okay? Si B, naghanap ng 4. Si C, naghanap ng 4. Okay? Magkano yung pwede mong kitain? Kikita ka dyan ng 14,400 pesos. Bakit? Meron kang 8 sa left, meron kang 8 sa right. 8 na 1/8. 1/8 times 8, that is 14,400 pesos. So, kumita ka? Yes, kumita ka. Ikaw ba nag-effort? Ikaw ba yung naghanap ng ng taga-apat? Hindi. Yung mga, 'di ba? Yung mga naka-under sa iyo ang naghanap. Ngayon, kumikita ka sa effort ng ibang tao. O, dagdagan pa natin in your third month. Ito na ang gagawin natin. Yung 4 na tao, naghanap ng taga-apat. Ilan yung papasok? 16. 'Di ba? So may pumasok na 16, kay 4 may pumasok na 16, another 16 persons yung pumasok. Magkano yung pwede mong kitain diyan? Dahil meron kang 32 persons sa left at meron kang 32 persons sa right. Okay, ang kikitain mo diyan is 59,600 pesos. Eh magkano yung total niyan sa loob ng 3 months? That is 79,600 pesos. Imaginein mo yun, ha. Pwede kang kumita ng ganito kalaki,
'di ba? Kahit busy ka diyan sa abroad or kahit busy ka sa trabaho mo dito sa Pilipinas. Sa tingin mo, pag ganito yung kikitain mo, 'di ba? Dito sa social media, makakapag-resign ka ba? Makakapag-for good ka ba sa Pilipinas? Makakasama mo ba yung family mo, yung mga anak mo? Of course, 'di ba? Kasi ang isa lang naman ang dahilan kung bakit na tayo nag-abroad, pera. Kung dito sa Pilipinas kaya mong kumita ng pera habang kasama mo yung family mo, 'di ba? Bakit hindi mo i-try? Kasi ako dati, nag-try lang. Kaya ngayon, nandito na ako sa Pilipinas. Sample ng mga kumikita dyan, okay? Si Sir Brian Bibi, ito yung isa sa mga nagme-mentor sa akin, personal na nagme-mentor sa akin, dating promodizer lang naman, na kumikita ng 10,000 pesos, way back nung nagtatrabaho pa siya sa SM. Pero ang good news ngayon, guys, nakapunta sa Malaysia, nakapunta sa Dubai, nakapunta sa Korea, sa Indonesia, sa Maldives, Hong Kong, Thailand, at saka Singapore, ng libre. Walang binayaran. Bakit? All expenses paid yan ng company natin. Imaginin mo na yan ha, ordinaryong empleyado, nagbago yung buhay dahil sa napakagandang opportunity na to. Okay, sabi nga dito, kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo, 5 years from now, pera pa rin ang problema mo. Kasi 'di ba, sa panahon ngayon, this year, 2024, anong problema natin? 'Di ba pera? Anong problema natin way back 5 years ago, nung 2019? 'Di ba pera? So 5 years yung lumipas, hindi nagbago yung problema natin. Bakit? Wala tayong ginawang bago. Hindi tayo nagdagdag ng gagawin natin. But for now, ngayong 2024, nakita mo ngayon yung opportunity na to, 'di ba? Ang gagawin mo lang is mag-try. Okay? So para malaman mo kung kikita ka dito, kailangan mo lang i-try. Subukan mo lang. Imaginein mo nag-start ka ngayong 2024, 'di ba? Naginawa mo to. Merong another income na pumapasok sa iyo. Dalawa yung pumapasok sa iyo from your job, your work, tapos dito. Imaginein mo 'yon. Gaano kasarap 'yon? Na doble yung pumapasok sa iyo. Imagine mo, pag ginawa mo to, after 5 years, 2029, ibang-iba na yung problema mo. Di ba? Ang problema mo na after 5 years is paano mo uubusin yung pera mo. Saan mo siya gagastusin. Di ba? So, ngayon, para makapagsimula ka dito, bibili ka lang ng mga packages natin. Okay? Meron tayong 15,990, yung Essential Pro. Okay? Kung hindi mo naman kaya yan, meron tayong 9,990. Okay? Or, ang limited time offer natin, so kailangan mong habulin to. Yung 3,150, pwede ka nang makapag-start dito. Okay? At kumita. Okay? So, dalawa lang naman yung pag-iisip natin. Dalawang way lang mag-isip yung tao. Negative at saka positive. Ngayon, kung ikaw ay negative mag-isip, ang tingin mo dito sa puhunan is problema. Okay? Pag tingin mo dito sa puhunan na to ay problema, 'di ba? Eh 'di ba, karamihan sa atin ayaw natin ng problema. Eh di hindi mo gagawin 'to, 'di ba? Pero kung positibo ka mag-isip, 'di ba? Ang tingin mo sa puhunan is solusyon sa matagal mo ng problema. Grabe, pag nagawan ko ng paraan na makapag-start dito sa business, masosolusyonan ko na yung problema ko sa pera. Tama ba? Ganun mag-isip yung mga positive. Okay? Ngayon, pag ikaw ay negative, ang sasabihin mo sa sarili ko ay, ang sasabihin mo sa sarili mo ay, ang mahal naman yan. I can't afford it. Ngayon, pag sinabi mo yan sa sarili mo, your brain stops working. Pag sinabi mong, I can't afford it, your brain stops working. Hindi na siya nag-iisip. Ngayon, ang tanong, anong purpose ng isip natin? Di ba mag-isip? Mag-isip ng paraan, mag-isip ng idea. Anong purpose ng Anong purpose ng kamay mo? Bakit kamay-kamay? Mahawakan mo yung mga bagay na gusto mong hawakan. Anong purpose ng ng paa? Mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Anong purpose ng mata mo? Makita mo yung taong para sa makita mo yung mga taong nasa paligid mo or yung mga bagay na nasa paligid mo. Anong purpose ng ilong mo? Maamoy mo yung kakainin mo. Baka panis na, 'di ba? Ma-food poison ka pa. So lahat ng parte ng katawan natin mayroong purpose. At anong purpose ng isip natin? Mag-isip. Pag sinabi mo sa sarili mo, I can't afford it, your brain stops working. Pero kung positive ka mag-isip, pag sinabi mo sa sarili mo, how can I afford it? Papaano ko kaya ma-afford? Or papaano ko magagawa ng paraan yung puhunan para makapag-start dito sa negosyo? Your brain starts working. Congratulations. Kasi yung brain mo, nagagamit siya. Okay? O, halimbawa naman, ikaw ay negative. Okay? You will be paralyzed. Diba? Dahil sinabi mo na, ako, wala akong pera, wala akong ganyang kalaking puhunan.
napaparalyze ka, 'di ba? Hindi ka nagagalaw, 'di ba? Pero pag positive ka mag-isip, ideas naturally comes out in your mind. Naghahanap ka na ngayon ng ideas. Ano kaya yung pwede kong gawin para ma-avail ko yung 15,990 para magbago naman yung buhay ko. Okay? Now is 2024. 2025 is another year. Ilang years ka na bang ilang years ka na bang gumagastos sa paghahanda sa Pasko? Ilang years ka na bang nag-promise o kaya gumawa ng New Year's resolution mo pero hindi pa rin nagbago yung buhay mo? By this time, 'di ba? Kung wala kang pera, ngayon, ang Pasko maraming pera. Ang tao, yung pera ng tao ngayon, nakalaan sa Pasko, nakalaan sa handaan, sa bagong taon. What if i-sacrifice mo muna yung celebration mo ng Pasko ngayon? What if, kung may birthday, what if i-sacrifice mo muna yung birthday, di ba? Yung gagamitin mong handa sa birthday. Kasi ilang years ka nang nagbe-birthday. Hindi naman nagbabago yung buhay mo. Ilang years ka nang gumagastos sa mga okasyon, sa fiesta. Hindi naman nagbabago yung buhay mo. What if ngayon, by this time, yung pera mo ngayon, di ba, gamitin mo muna sa negosyo na pwedeng magbigay sa'yo ng income. Ilang years ka na nag-birthday, ilang years ka na naghahanda sa Pasko, ilang years ka nang naghahanda sa mga okasyon. Pero ang tanong, after nung handaan, mayroon bang income na pumapasok sa'yo? Di ba wala? Bakit? Kasi gastos yun. Ngayon, kung gagawan mo ng paraan, yung puhunan dito, congratulations. Dahil yung gagawan mo ng paraan, kung mangungutang ka or magtitipid ka muna, sasacrifice mo muna yung mga budget mo para sa mga okasyon, congratulations. Dahil yung sakripisyo mo na yan, next year, may pumapasok na income sa'yo bukod sa trabaho mo. Alright? So mamimili ka lang dito sa mga puhunan natin kung magkano yung kaya mo. Okay, ito yung sabi ni Jack Ma, isa sa mga pinakahinahangaan ko dito. Sabi niya, if you put bananas in front or if you put banana and money in front of a monkey, the monkey will choose bananas because monkey don't know that money can bring a lot of banana. 'Di ba? Pag naglagay ka daw ng pera at saka saging sa harap ng monkey, anong kukunin? Anong pipiliin ng monkey? Siyempre banana. Kasi yun yung nasa isip niya na pagkain niya. Hindi niya kasi alam na yung pera kayang bumili ng mas maraming banana. The same, sabi niya, in reality, if you offer a job in business to people, they would choose job. Because most people don't know that business can bring more money than wages. 'Di ba? So kapag inoffer mo daw to sa tao, negosyo o kaya trabaho, mostly ang kukunin nila or ang igagrab nila is trabaho. Kasi mostly sa atin, takot tayo mag-invest sa negosyo. Bakit? Wala tayong alam. Hindi natin alam magnegosyo. The same po sa monkey. 'Di ba? So ngayon, sabi nga diyan, profit is better than wages. Kasi yung profit, 'di ba, magkaiba yan sa wages, sa sweldo. Ang profit pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Pwedeng bumaba at pwedeng tumaas or pwedeng tumaas ng tumaas ng tumaas, 'di ba? Ang wages or yung sahod natin fix, 'di ba? Kailangan mo munang magwelga sa EDSA bago tumaas yung sahod. Okay, sabi nga dito, for wages can make you a living. Oh, yung pera, yung sahod mo, pwede ka lang mabuhay para makasurvive, but profit can bring you a fortune. 'Di ba? Ano yung pipiliin mo? Profit or wages? So mamili ka lang. So decide now, okay? So kung ang problema mo ngayon ay yung mga gastusin katulad ng kuryente, pagkain, tubig, tuition fee, pamasahe, gamot, renta sa bahay at utang, kailangan mong gawin yung opportunity na to. Bakit? Kapag ginawa mo to, kikita ka. Okay, pag kumikita ka dito, dalawa na yung source of income na pumapasok sa'yo from your job at saka dito sa negosyong ginagawa natin. Online lang, okay? So you have to decide. Mag-decide ka kung gagawin mo to or hindi. Pag nag-decide ka na gagawin mo to, 100% isa ako sa mga tutulong sa'yo bukod sa community natin. Okay? So, congratulations sa'yo dahil nakita mo yung opportunity na to. Sigurado ako, I'm sure, di ba, na mayroong purpose bakit pinapanood mo hanggang ngayon yung video na to. Baka isa ka sa mga nagdadasal kay Lord na sana, Lord, magbago yung buhay ko. At bigyan mo naman ako ng isang opportunity para magbago yung buhay ko. Congratulations. Dahil isa ito sa opportunity na pinakita sa'yo ni Lord para magbago yung buhay mo.
So, excited ako na makasama ka dito. Excited ako na mabalitaan na ikaw naman yung kumikita dito sa community natin at dito sa negosyo na gagawin natin. God bless. See you.